hapon po sa inyong lahat. At ang topic po natin sa hapong ito ay patungkol sa kagubatang kaisipan. Kung mayroon kayong mga outline, mayroon kayong mga booklets, nandyan po ang ating guidelines sapagkat ito po ang sinusunod po natin, ang katuruan po na kung saan ay ginawa po ng ating senior pastor. Binigyan po siya ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya magagamit natin ito sapagkat dito po natin malalaman ang plano at layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin upang tayong lahat ay pagpapalain niya. Amen? So handa na po ba tayong makinig sa salita ng ating Panginoon? Parang hindi kayo handa. Amen. No? Dapat mga anak ng Diyos ay alive and kicking. Buhay, no? Sabi nga ng ating Panginoon in Acts chapter 19 verse 28, in Him we live and move. For in Him we live and move and we have our beings. Dahil po sa Kanya, tayo po ay nabubuhay. Amen. Dahil po sa Kanya ay tayo po ay nakakagalaw. Dahil po sa Kanya ay tayo po ay mayroong katauhan, buhay na katauhan. Amen. So purihin po ang ating Panginoon. Sabi doon, darako tayo sa ating topic, sabi doon, ang kagubatang kaisipan. No? At dito po, ang ating teksto sa unang Korinto of 1 Corinthians chapter 10, verse 7 to 8. Ayan. So, ano po ang sabi sa ating text? Ayan. So, basahin po natin. Sabi rito, ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masamang bagay. Gaya ng ginawa nila, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumayo upang sumayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Purihin po ang pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Una po, dapat natin maintindihan, meron po tayong 4 na layunin. No? Ang mensahe ng Diyos ay meron pong 4 na layunin na dapat nating malaman para po paglabas natin dito ay mabigyan natin ng pagpapahalaga ang ating pag-aaralan. Unang layunin ng pag-aaral na ito upang tayo'y pagpapalain ng Diyos upang tayo'y palalain ng Diyos sa pagkagapos, pagkatali at pagkakaalipin mula sa mga kagubatang kaisipan. Yan. Pangalawang layunin, upang makamtan natin ang magandang plano at layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Pang-4 na layunin, upang mapasaatin at taglayin natin ang kaisipan na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Last, pang-4, upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos para makamtan natin ang mga pagpapalang nakalaan sa atin para maging pagpapala din tayo sa lahat ng tao. So yan po ang 4 na layunin ng pag-aaral na ito. Una po ay titingnan ho natin dun sa ating outline,
balik tayo sa topic, ang kagubatang kaisipan. Ano bang ibig sabihin noon? Nandiyan po lahat sa ating outline, no? Tatlo po ang major points po natin diyan. Ang mga maling pag-iisip. Ayan. Ano pa? Ang mga maling o ang mga maling pananalita at maling pag-uugali. Ano po yung tatlo? Ang mga maling kaisipan. Ayan. Una, ang mga maling kaisipan. Pangalawa, ang mga maling pananalita. At pangatlo, ang mga maling pag-uugali. Ayan. So, umpisahan po natin. Ang sabi po rito sa salita ng ating Panginoon, ang mga maling kaisipan. So, ang maling kaisipan ay nahahati po sa tatlong bahagi. Ano po ba yung unang maling kaisipan? Ayan. Ang pag-aalinlangan o yung tinatawag nating ano ba yung pag-aalinlangan? Doubt or tinatawag nating worries. No? Meron tayong mga pag-aalinlangan. Lahat naman tayo dumadaan sa tinatawag nating pag-aalinlangan. Titingnan natin ang mga Israelites, no, na sila ay nag-aalinlangan ayon sa Hebrews chapter 3 verse 10. Ano po ang sabi? Tingnan ho natin. Maliwanag kung ganon, kaya't hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang mga taong hindi nakapasok, maraming mga tao na hindi nakapasok, no, doon pa lang sa disyerto o sa ilang, marami na pong mga namatay sa kanila dahil itong mga namatay na ito, sila yung mga taong walang pananampalataya. Sila yung mga taong may doubts or tinatawag nating nasa unbelief o kawalan ng pananampalataya sa Diyos. At sila po yung mga taong mapag-alinlangan. Kung ating titingnan po ang salita ng Diyos sa Matthew chapter 6, napakahalaga po, 3 beses sinabi ng Panginoon na do not worry. Huwag kayong mababalisa o huwag kayong mag-aalinlangan. No, 3 beses na ito binanggit. Sa verse 25, Matthew chapter 6, verse 25, verse 24, and verse 31 and verse 34. 3 beses ito binanggit ng salita ng ating Panginoon. Bakit 3 beses niya ito binanggit? Sapagat gustong siguraduhin ng ating Diyos na hindi tayo mag-aalinlangan o hindi tayo mag-worry, o hindi tayo magda-doubt. Sabi doon ay God wants us to live a worry-free life. Gusto ng Diyos na hindi tayo mag-alinlangan kasi 3 beses yung sinabi. Ina-assured ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. Huwag tayong mag-alinlangan. Huwag nating gawin o gayahin itong mga Israelitang hindi nakapasok sa lupang pangako dahil po nag-aalinlangan po sila. Grabe po ang kanilang dinanas bago pumasok po sa Promised Land sa Canaan. Sapagat, alam niyo po, bago sila makakapasok sa Canaan o sa tinatawag nating Promised Land na pinangako ng Diyos sa kanyang mga anak sa pamamagitan ni Moises, ay dadaan muna sila sa tinatawag na Gateway City. Ano ba yung Gateway City? Ito po yung City of Jericho. Ito po yung pinaka-entrada ng Canaan. Bago ka makapasok, kailangan masakop mo ito. Kailangan mawasak mo ito dahil ito po, ang City of Jericho, ay napakatibay ho ng kanyang pader. Marami pong nagsasabing kasinlapad daw ito o kasinlapad daw ito ng 6 na sasakyan. O, 6 na kotse. So bilangin nyo kung gaano kapal yung pader na ito at hindi kayang bastang matibag. Kung tayo po, mayroon tayong Gateway Mall
meron silang gateway city. So, makikita po natin na ang tindi ng hirap po ng kanilang dinanas. Nung sila po ay lumabas mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, inilabas po sila ni Moises. At maraming taong nag-aalinlangan. Ito po yung mga maling kaisipan. Pag-alinlangan. Sabi ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 6, sabi doon, living a worry-free life exhibits a lot of trust in God. No? Ang pag hindi natin pag-aalinlangan ay nagpapakita lamang ito ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Hindi naman natin talaga maiwasan ang mag-alala o mag-alinlangan. Lahat naman tayo dumadaan sa ganong bagay. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, kapag tayo po ay naniniwala sa salita ng Diyos, una, dapat nating paniniwalaan ang salita ng Diyos. Pangalawa, dapat nating pagtitiwalaan ang salita ng Diyos. Pangatlo, dapat nating panghahawakan ang salita at mga pangako ng Diyos. At pang-apat, makakamtan natin ang tagumpay sa ating Diyos. Amen? Magiging matagumpay po tayo sa ating pamumuhay. Kaya sabi doon, living a worry-free life exhibits a lot of trust in God. Because worry can affect our relationship. Yung pag-alala mo o yung pagiging pag-aalinlangan mo palagi ay nakaka-apekto yan ng relasyon natin. Una sa Panginoon. Pangalawa, relasyon natin sa ating mga kapatiran. Pangatlo, ang relasyon natin sa ministeryong pinagkakatiwala sa atin ng ating Diyos. Malaking kaapektuhan yan kapag tayo magkaroon ng doubts o pag-alinlangan. Kaya dapat magtiwala tayo sa Panginoon because the Word of God is trusted and reliable. The Word of God is infallible. Hindi po pwedeng pasinungalingan ang salita ng Diyos. Totoo po ang salita ng Diyos. Maging ang kanyang mga pangako. Sino po sa inyo rito na natupad ang mga pangako ng Diyos sa kanyang buhay? Amen. Kasi alam nyo po, kung hindi natupad ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin, wala tayo sa lugar na ito. Amen po ba? Hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Totoo ang mga pangako ng Diyos. Una, maniwala tayo sa salita ng Diyos. Pagtitiwalaan natin ang salita ng Diyos, panghawakan natin ang salita ng Diyos, at makakamtan natin ang pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Ang sabi doon, worry can discharge our health. Kung ikaw ay nagwo-worry, ano po yan? Nakaka-discharge ng health. Sino po sa inyo rito nakaranas ng wala siyang ginawa sa magdamag, kundi mag-alinlangan? Di ba? Nakaka-discharge ng kalusugan yan. Magkakasakit po tayo. No? Kaya sabi ng ating Panginoon, 3 beses niya sinabi, huwag kayong mag-alinlangan. Ang sabi doon, but sabi niya doon, sa Mateo chapter 6, verse 37, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and these things will be given to you as well. Unahin mo paragi ang Panginoon, ang kanyang kaharian. Amen. Kapag inuna mo ang Diyos, hindi kanya ihuhuli sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Kaya ang sabi niya doon, sabi niya, sa Matthew 6, verse 34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough a trouble of its own. Kaya sabi niya, walang makapagpadagdag ng buhay ng tao sa pamamagitan ng pag-iisip. Kung iisipin mo pa yung bukas, iisipin mo pa isang linggo, iisipin mo pa isang buwan, sa buhay mo, napaka-komplikado niyan. Sabi ni Joyce Meyers, napaka-komplikado ng iyong buhay. Kasi, hayaan mo ang bukas ang problema sa kanyang bukas. Sapagkat iba ang mga pangyayari at sapat lang ang araw na ito sa lahat ng iyong gagawin. Amen?
Pero pagka lumagpas ka na doon, napaka-komplikado ng ating pamumuhay. Mahihirapan po tayo. Sabi doon, makikita natin, sabi ng Panginoon, sabi niya, ano sabi niya? Its day has enough trouble for its own. Live one day at a time. Dapat mamuhay po tayo ng kasapatan sa araw na iyon. Amen? Amen ba? Lahat kasi ng gagawin natin, kasya yun sa buong maghapon. Ayan po, huwag tayong mag-aalinlangan. Pangalawa, yung tinatawag nating takot o fear. Ano po ibig sabihin ng takot? Basahin po natin itong mga Israelites na ito. Sabi niya, nang ang mga paraon ay palapit na tumingin sa likuran ang mga anak ni Israel at nakitang ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila. Sila'y lubhang natakot at ang mga anak ni Israel ay tumawag sa Panginoon. Kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami upang mamatay sa ilang, anong gagawin mo sa amin? At inilabas mo lang kami sa Ehipto. Meron silang takot o fear. Anong sabi po ng salita ng Diyos sa Isaiah chapter 43 verse 2 and 3? Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Dumaan ka man sa ilog ng mga problema, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy ng mga pagsubok, hindi ka masusunod. Masusunog sapagkat kasama mo ako. Amen? Kahit po si King David, sa Psalm chapter 23 verse 4, even though I'll walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kahit sabi doon, King David, kahit sabi ni Job, kilala natin si Job, di ba? Namatay ang kanyang mga anak, naubos ang kanyang ari-arian. No? Ano pa? Nawalan ang kanyang kalusugan. Pero hindi siya natakot. Ang sabi niya sa Job 19 verse 25, for I know that my Redeemer lives. Alam ko na ang Diyos kong pinaglilingkuran ay buhay. Amen? Kaya kung ano man ang dinadanas nating takot, no? Itong mga taong ito, hindi po sila natatakot. Ang sabi po ng Joshua, chapter 1, verse 8, si Joshua ay may takot din. So, almost 3 million na mga Israelites, dadalhin niya sa promised land. Ano po ang sabi ng Diyos sa kanya? 3 beses niya sinabi, sabi doon sa Joshua, sabi niya doon sa chapter 1, verse 6, 7 and 9, sabi niya, be strong and courageous. Magpakalakas ka, no? Magpakatatag ka, huwag kang matakot. 3 beses na ito sinabi sa wikang Tagalog. Huwag kang makatakot, magpakatatag ka at magpakalakas ka sapagkat kung sinasamahan ko si Moises, sasamahan din kita. I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Sabi ng Panginoon. Pero tinuruan ng Diyos si Joshua ng 3 bagay. No? Ano yung 3 bagay na tinuro ng Diyos kay Joshua? Nandyan sa verse 8. No? Paki-plus nga sa verse 8. Sabi niya, 3 bagay. No? Para hindi siya matakot. Tingnan nyo. Do not let this book of the law depart from your mouth.
Huwag mong ihihiwalay ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Amen. Kaya yan sinabi niya, isang number 1, do not let this book of the law depart from your mouth. Ano ba sabi sa Matthew chapter 4 verse 4? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Meron tayong pagkain. Meron pong pagkain na mas higit pa sa pisikal na pagkain. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Subukan nating ihiwalay ang salita ng Diyos sa buhay natin. Anong mangyayari? Yeah? O sabi niya, mamamatay, patay. Di ba? Sabi doon, dahil hindi ka mabubuhay kapag ka walang salita ng ating Panginoon. Ano number 2? Na sinabi ng Diyos kay Joshua, sabi niya, number 2, but, sabi niya, you shall meditate it day and night. Pagbubulay-bulayin mo ang salita ng Diyos, yun ang number 2 tinuro sa kanya ng Diyos kay Joshua para hindi siya matakot. Ano yung una? Huwag mong ihiwalay ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Pangalawa, dili-dilihin mo ito araw at gabi. Kahit pagod ka na, kahit pikit na yung mata mo, di ba? Araw at gabi, iyong pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. Ano po sabi sa Psalm chapter 1 verse 4? Sabi niya, but his delight is in the law of the Lord. He meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yield its fruit in season, whose leaf does not wither, but, sabi doon, ano sabi niya? But, he will become prosperous. Pagtatagumpayin ka ng ating Panginoon. At pangatlo, na sinabi niya doon, that you may observe to do according to all that is written in it. Na dapat mo itong sundin. Hindi lamang itong binabasa mo, hindi lamang ito pinagbubulay-bulayan mo, dapat sundin mo ito. Sabi ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ano ang pangako ng Diyos? For then you will make your way prosperous, and then you will be good success. Pasasaganahin ka ng Diyos at pagtatagumpayan ka. Si Joshua ba, pinasagana ba ng Diyos? Si Joshua ba, pinagtatagumpay ng Diyos? Opo. Pag binasa niyo po ang Judges chapter 6, nakapasok po sila sa Promised Land. Dahil yung gateway ng city, pinabagsak ng Diyos. Yung walls of Jericho, pinabagsak ng Diyos sa pamamagitan po ni Joshua. Amen. Kaya kung may mga walls of Jericho pa sa buhay natin, no, na pumipigil para hindi tayo makapasok sa tinatawag na Promised Land, ay dapat po mapagtagumpayan natin. Letter C, kawalan ng pag-asa. O yung tinatawag nating hopeless. Kawalan ng pag-asa. Verse po natin. Titingnan po natin ulit. No, sabi niya, nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagdamag na mag-iiyakan. Sino po sa inyo nakaranas po ng hopeless? Wala ng pag-asa sa buhay. Meron pong kapatiran na nag-message sa akin, Pastor, nawalan ako ng pag-asa sa buhay. Gusto ko nang magpakamatay. Sabi ng pamangkin ko, huwag mo munang start yung sasakyan. Sabi niya, i-message mo muna kasi pagka ganyang klaseng mga pananalita, hindi biro yan, yung magpapakamatay. Buti nga, nagpaalam pa sa'yo. Magpakamatay. Saan ka ba nakakita ng taong magpapaalam, magpakamatay, di ba? Sabi niya,
encourage mo lang, sabi niya, Ninong. Ipag-pray mo. Wag mo na tayong umalis. Inipigilan niya yung kamay ko sa susuyan ng sasakyan. Isang kapatiran sa Landkupang gusto ring magpakamatay. Galit sa kanya yung kanyang ate, pinagbibintangan siya ng lahat ng bagay na hindi niya ginagawa. Galit sa kanya ang mga kapatid niya. Hindi siya lumalabas. At Tinet, ayaw ko nang magsimba. At Tinet, ayaw ko nang lumabas kasi sabi niya, nandito lang ako, nakakulong po ako sa bahay. Depressed po ako. Problemado po ako. Gusto ko nang magpakamatay. Pero sabi ko kay Sister Ned, ipag-pray mo, encourage mo. At purihin ng Panginoon, muli siyang nanumbalik sa Diyos. At masaya siyang nagpupuri pag-araw ng linggo ng pagsamba. Amen? Yeah? Tingnan natin sa Exodus chapter 14. Kung pwedeng i-plus natin. Exodus chapter 14, verses 10 to 14. Tingnan po natin ito, no? So, bilang ito ay isang review, tingnan natin kung bakit naging hopeless o nawala ng pag-asa itong mga Israelites. Chapter 14, verses 10 to 14. And when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptian marched after them. So they were very afraid, or sa ibang language, terrified. And the children of Israel cried out to the Lord. Ang sabi doon, then they said to Moses, because, sabi noon, because no graves in Egypt, walang libingan, have you taken us away to die in the wilderness? Why have you so dealt with us to bring us up out of Egypt? Sabi doon, this the word that the Lord that told you in Egypt, saying, let us alone. No? Sabi niya, pabayaan nyo na lang kami, wag nyo na lang pakialaman kami, that we may serve the Egyptians. For, sabi niya, it would have been better for us to serve the Egyptian than we should die in the wilderness. Tuloy po natin, kunti na lang. And Moses said to the people, sabi niya, do not be afraid, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians, when you see today, you shall see again no more forever. Tuloy pa. The Lord will fight for you, and you should hold your peace. You shall hold your peace. Ang dami nilang panunumbat, no? Kay Moises. Pero sabi ni Moises sa kanila, yung mga Egyptian na yan, na nakikita nyo, hindi nyo na makikita ngayon. Because the Lord will fight for you. Hopeless sila, alam nyo kung bakit? Pero pag tumingin sila sa unahan, Red Sea. Wala kang pupuntahan, Red Sea. Pag tumingin sa likuran, chariots of King Pharaoh. Talagang nagmamadali dahil papatayin sila. Pag tumingin ka naman, dito sa magkabilang gilid, puro pader ng bundok. Wala kang pupuntahan. Kaya sobra silang natakot. Sobre silang natakot. 4 na D ang iiwan ko po sa inyo. Sabi dito, defeat will come when you look behind. Kapag tumitingin ka, no, sa iyong likuran, lumingon ka sa iyong mga nakaraan, sa mga failures mo, matatalo ka lang. Sa mga kamalian mo,
matatalo ka lang. Sa mga kahinaan mo, matatalo ka lang. Sabi rito, number 2, sabi niya, discouragement will come when you look around. Pag tumingin ka sa iyong magkabilang gilid, ang daming mong makikita, madidiscourage ka lang. Ang daming mong maririnig, madidiscourage ka lang. Ang daming mong makikita, madidiscourage ka lang. Then number 3, destruction will come when you look down. Kapag tumingin ka sa baba, destruction will come. Huwag kang tumingin sa buhay mo, sa kabiguan mo sa buhay. But, sabi niya, deliverance will come when you look up to Jesus Christ. Amen? Amen. Ililigtas tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Moises, the Lord will fight for you. Makikita mo ang pagliligtas ng Diyos. Makikita ninyo ang pagliligtas ng Diyos sa araw na ito. Purihin po ang ating Panginoon. Totoo naman, no? Pag sa Diyos ka tumingin, palagi, no? Hindi ka madidefeat. Hindi ka madidiscourage. Hindi ka madidistract. Kundi lagi kang makakaranas ng deliverance ng ating Panginoon. Amen? Ano man ang mga tinatahak natin, mga kapatid, ano man ang mga problema ho natin, look unto Jesus. Because Jesus Christ is our living hope. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Pangalawa po, nakagubatang kaisipan ay ang mga maling pananalita. Ano ba yung mga maling pananalita? No? Una dyan ay yung tinatawag na bumalik na lang tayo sa dati. Yun bang kasabihan ng mga matatanda, kung ano daw nakasanayan mo, mahirap baguhin. Totoo naman yun. Kailan sanayin mo rin sarili mo sa mga bagay na hindi mo nakasanayan para masasanay mo yung sarili mo. Ang hirap baguhin. Kahit yung mindset, mahirap baguhin. Hindi basta. Kahit yung puso, mahirap baguhin. Hindi basta. Sabi niya dito, anong verse natin? Sabi niya, hindi ba ito ang sinabi namin sa iyo sa Ehipto? Hayaan mo na lang kaming mag-isa at pabayaan mo na lang kaming makapaglingkod sa Ehipto o sa mga Egypto sapagkat mas mabuti pa sa amin ang maglingkod sa mga Egypto kaysa mamatay sa ilang. Medyo pakilaki-laki ng font. Yeah. Medyo maliit no? Purihin ng Panginoon. Ayan. So, sabi niya, huwag mo na lang kaming pakialaman, pabayaan mo na lang kami. Oh. Sabi niya, bumalik na lang tayo. Maraming mga mananampalataya na dumaranas ng mga patinding pagsubok sa buhay. At minsan, nasasabing, bumalik na lang ako sa dati kong pananampalataya. Sabi ng Hebrews chapter 6 verse 4, ang lahat ng nakakilala sa Panginoon kapag sila'y tumalikod, hindi na nila malalasap ang kabutihan ng Diyos. Hindi nila mararanasan ang mga himala ng Diyos. Bagkus tuluyan silang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kaya mga kapatid, kahit anong problema at pagsubok, huwag kayong magbabackslide. Amen. Huwag tayong mawawala sa Panginoon. Sabi ko sa isang kapatiran, kahit inaaway ka ng asawa mo, pumunta ka sa araw ng linggo. Kahit hindi ka bibigyan ng pera, pumunta ka sa araw ng linggo. Kahit ano na ba problema mo, umulan, bumagyo, pumunta ka sa church. Magsimba ka sa Panginoon. Amen? Yeah? Purihin po ang ating Panginoon. Huwag tayong bumalik sa dating gawi o sa dating kinakasanayan po natin
O sa maling pananampalataya. Nawalan yung mic. Yeah. Nako, pasensya na, yung contact cleaner nandun sa sasakyan ko, hindi ko nadala. Medyo yugyugin mo muna. Yan, niyugyug nga. Ayan, so yan. Pangalawa, sabi doon, mamatay tayo rito. Mamatay tayo rito. Yan, no? Minsan, pagka dumaranas ka ng matinding pagsubok, sino rito sa inyo nagsasabi ng ganon? Mamatay na lang sana ako. Di ba? May mga ganon. No? Kanina ako, patotoo na mamamatay. Gusto niyang mamatay dahil sa mga problema at pagsubok. Tandaan niyo po, we are the child of God. Amen? Amen? Alalahanin po natin, ang Ephesians chapter 1 is meron po tayong mga spiritual gifts na tinatanggap sa ating Panginoon. Marami yan. Yung position natin, being as children of God in Christ. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay tinubos ng Diyos. Ikaw ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ikaw ay binigyan ng tatak ng Diyos ng banal na Espiritu. Amen. Yeah. That is the redemptive gift of God for us. Basahin niyo po ang Ephesians chapter 1. Makikita mo doon yung katayuan mo bilang ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos. Sabi niya, pinagpapala ko kayo ng lahat ng spiritual na bagay. Amen. Yeah? Kaya wag nating sabihin na mamatay na tayo. Wag nating sasabihin. Kaya minsan mga kapatiran, totoo naman yun, no? Pagka hindi ka marunong sa lahat ng mga problema, kayang-kaya kang patayin ng mga problema. Pero hindi. Sabi ni King Solomon in Proverbs 24 verse 16, for though a righteous man fall 7 times, he rises again. Ba? Kahit ang isang tao, matuwid na tao, bumagsak siya ng 7 beses, tatayo sa ulit sa Panginoon. Amen? Kaya wag nating hayaan na tayo bumagsak. Sabihin mo sa katabi mo, bumangon ka. Wag mong pabayaan sarili mong bumagsak. Yan pangako ng ating Panginoon. Ano pa? Sabi dito, hindi natin kaya. Ito yung patungkol sa mga false spies, no? Mga false report, mga mali. Ano po sabi diyan sa verse natin? Ngunit sinabi ng mga lalaking umakyat na kasama niya, hindi tayo makakaakyat laban sa mga taong iyon sapagkat sila'y malalakas kaysa sa atin. No? Pagka binasa po natin ang Numbers chapter 13 and 14, ang sabi po ng 10 na nag-report, mga malalakas po sila, mga malalaki sila, mga higante. Hindi natin kaya. Tayo ay mga grasshopper lang sa kanilang paningin. Subalit ano po ang sabi ni Caleb and ni Joshua? Kayang-kaya natin silang lamunin. Di ba? Kayang-kaya natin silang lamunin. Kayang-kaya natin silang talunin. Ano man mga problema natin sa buhay, kayang-kaya natin mapagpagtagumpayan. Amen. No? Ano pong sabi sa salita ng Diyos? Sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do everything through Christ who gives me strength. Mapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay sapagkat si Kristo ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Purihin ang Panginoon. At yung pangatlohong kagubatang kaisipan, ang
mga maling pag-uugali. Sabi doon, mareklamo. Unang tingnan natin. Verse, mareklamo. Ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Bakit ninyo kami, ano sabi? Inihahon mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang sapagkat walang pagkain at walang tubig. At ang kaluluwa namin ay nasusuya sa mga walang kwentang mga pagkain. Itong nagre-reklamo. Ano sabi doon? Pagkatapos, ang Panginoon ay nagsugo ng mga kamandag na ahas sa mga taong bayan at tinuklaw ang mga ito at ang mga tao'y kaya't marami sa Israel ang namatay. Tinuklaw po sila ng ahas. Noong ako po ay bago dito sa land, 2018, nung nag-start po ako ng training sa music workshop, ay nadatnan ko sirang-sira yung mga instruments. Also, electric guitar lang gumagana pero nag-i-speaking in tongues pa. Bago tumino. Sabi ko, ano ba to, Lord? Puro sira. Paano ako makapagtuturo? Sabi ng Lord, huwag kang magreklamo. Ayusin mo na lang. Sige, wala naman ako magagawa. Total, dito naman, di ayusin. Nung naayos namin lahat, mga kapatiran, tulong-tulong kami. Ang problema naman, yung taong tuturuan, wala. Nasaan yung magkukumit dito sa drum set? Nasaan yung dito sa bass guitar? Nasaan yung wala ho eh. Kulang po eh. Sabi ko, teka muna. Hindi ka rin makapagturo. No? Una, hindi ka makapagturo dahil sira-sira yung mga gamit. Nung naayos, hindi ka naman makapagturo dahil walang tao, walang magkukumit. Sabi ng Diyos, huwag ka na magreklamo. Gumawa ka ng paraan. Kausapin mo mga kapatiran na manumbalik sila sa Panginoon. Then, nanumbalik sila sa Panginoon. Nagsimula silang mag-commit sa ating Panginoon. Ayun mo, yung drum set namin, butas-butas. Andun lang, katambak. Yung bass guitar, nag-i-speaking in tongues din. Yung bass amp, sira din. Kaya talagang nahabol namin yun sa convention noong 2019. Kinabukasan, convention, wala kaming gamit na matino. Kailangan bilis-bilisan para maayos. Puri ng Diyos sa biyaya ng Panginoon na ayos din. Di ba? Kung nagre-reklamo ako, walang mangyayari. Kaya sabi ng Panginoon, sumunod ka na lang. Huwag ka na magreklamo. Gawin mo na lang. Yeah. So sabi dito ay, sabi doon, mareklamo. Pangalawa, maluho at mabisyo. So, basahin po natin yung ating verse. Ayan. So, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila, gaya ng nasusulat, naupo ang bayan upang kumain at uminom, at tumindig upang sumayaw. Huwag kayong makikiapid, gaya ng ilan sa kanila na nakikiapid at ang namatay sa isang araw ay 23,000. Ayan. Maluho at mabisyo. Sobrang nahuhumaling at sobrang pinaggagastusan. According to Hebrews chapter 13 verse 5, let your character or moral disposition be free from love of money. So including greed, avarice, lust, and craving for earthly possessions.
and be satisfied, no? Satisfied saan? Present circumstances, situation, and sabi doon, and be satisfied of what you have. For he himself, he said, I will not in any way fail you. Sa ibang language po, translation, I will never leave you nor forsake you. Sinabi po ng ating Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, be satisfied of what you have. Do not live within your means. Sabihin mo, live within your means. Within your means. Do not live beyond your means. Huwag kang mamuhay ng sobra-sobra sa iyong pangangailangan. Kung ang sweldo mo ay 40,000, 50,000 monthly, dapat yon, hindi yon nagkukulang. Dapat yun, sobra pa yon. Sobra pa yon. Dahil pag kulang yon, mamumroblema ka dahil meron kang paggagamitan ng ibang bagay. At anong gagawin mo? Mangungutang ka ngayon. So, ibig sabihin, pangalawang problema na yung pangungutang na yan. At hindi lamang po yon para mabayaran mo yung inutangan mo, mangungutang ka naman sa iba para ibabayad doon. Hanggang patong-patong ang lahat ng iyong mga pangungutang. And even in Philippians chapter 4, verse 12, I know that it is to be in need, according to Paul, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether we'll feed or hungry, whether living in plenty or in want. Naranasan ko, sabi ni Paul, ang maghihikahos, ang mga managana, magutom. Pero sabi niya, natuto akong magiging kontento in any situations, in any circumstances. According to Joyce Myers, sa kanyang aklat na 100 Ways to Simplify Your Life, contentment is not the fulfillment of what you want, but the realization of how much you already have. Sabi niya, there's nothing wrong with having things, but it is wrong to last after them. Walang masama na magkaroon ka ng mga bagay, material na bagay. Pero kung ikaw ay nahuhumaling sa anumang bagay, sa material, no, sa pera, sa trabaho, it is a form of idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Idolatry means anything that you make more important than God is called idolatry. Kaya wag tayong mamuhay ng sobra-sobrang sa pangangailangan po natin. Dahil ang biyaya ng Diyos, araw-araw na binibigay niya sa atin ay sapat lang sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi tayo pinagkukulang. Amen? Ang Psalm chapter 23 ay napakayaman ng pangako ng Diyos. At lagi nating inaawit, ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang. Biyaya niya'y sapat. Ano sabi? Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. Higit pa, sapat na sa lahat. Kung pangangailangan, sapat na sa lahat. Kung inaasahan, wala nang ang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na, kay sapat na at higit pa. Amen? Kapag si Kristo ay nasa buhay natin,
sapat na tayo sa lahat ng bagay. Hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Napakayaman po ng pangako ng Diyos sa Psalm chapter 23 na dapat nating panghahawakan yan. Sapagat siya ang mabuting pastol at hindi tayo pagkukulangin sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Sabihin mo, mamuhay ka ayon sa iyong pangangailangan. Sabihin mo sa katabi mo. Huwag kang mamuhay ng sobra-sobra sa iyong pangangailangan. Huwag kang maluho at mabisyo. Ayan, no? Ayan, no? Yung mga pinaggagastusan na wala namang no? Alisin na. Alam nyo, nagkaroon din ako ng aso. 5 aso ko namatay. Parang nagang alipin ako doon sa aso ko na yon. Pero nung namatay lahat, nakalaya po ako. Hindi mo maiwan. Bibilhan mo pa ng pagkain. Igo-grooming mo pa. Sabi nga nang nag-post doon sa Facebook, alam nyo kung wala akong pusa, mayaman ako ngayon. Mas ang pagkain ng pusa, mahal pa sa 1 kilong bigas. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maluho. Mamuhay ka ng tama ayon sa iyong pangangailangan. Amen? Gusto ng Diyos, pagpalain tayo. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Letter C, pagre-rebelde. Ayan. Tingnan natin, pagre-rebelde. Sabi rito, nagimagsik laban kay Moses, si Korah, na anak ni Isar. Tuloy. 250. Ang kanyang pamilya at ang kanyang mga arian. Kita ng mga Israelita. Lumayo tayo. Ah, 250 katao ang namatay. Bumaba ang apoy. Tinupok sila ng Panginoon. Ito yung mga Levites na naglilingkod sa templo. At alam niyo po, bakit sila nagre-reklamo? Nainggit po sila kay Moises. Nainggit. Parang puro ikaw na lang lahat ng masusunod. No? Gusto mo ikaw na lang lagi. Di ba? Ang pagiging libita nyo ay hindi yan garantiya para hindi kayo para kayo ay suwayin ako o hindi kayo sumunod sa akin. Pagre-rebelde, ano ba ang isang bagay na pwede mong i-consider na pagre-rebelde? Disobedience. Disobedience, yung hindi pagsunod sa Diyos o sa mga namumuno. Isang magandang halimbawa dyan si Jonah. Nagrebelde siya sa Diyos. Hindi niya sinunod, sinuway niya ang Panginoon. Kapag nabasa niyo yung Book of Jonah, ay sinabi ng Diyos, pumunta ka sa Nineveh at ipangaral mo ang salita ng Diyos. Dahil ang Nineveh ay meron siyang 120 population. Pero hindi lang yun, approximately, mga nasa 750,000 population. 120,000. So, siyempre, kasama yung mga anak, mga biyanan, o mga manugang. So, approximately, nasa 750,000 population. At itong inutusan siya ng Diyos
Ay, hindi siya sumunod. Sinuway niya ang Panginoon. Sabi niya, hindi ako pupunta. Kasi unang-una, kalaban ng Israel ang Nineveh. Ayaw ko silang maligtas. Ayaw ko mangaral doon. Kaya ang ginawa ni Jonah, siya po ay tumakas. Pumunta siya sa pier ng Joppa at pumunta ng Tarsis. Ano nangyari? Biglang nagkaroon ng bagyo. Dahil wala namang news. Ang ganda ng araw, nagtaka yung mga tripulante, nagtaka yung kapitan. Bakit nagkaroon ng malakas na bagyo? Alam niyo ho, nakita ng kapitan si Jonah na natutulog ng mahimbing sa gitna ng bagyo. Alam niyo, yung barko halos masira. Pinaghagis na nga lahat ng kargamento para gumaan. At ang lahat ng tao, nagkanya-kanya po sila ng tawag sa kanilang Diyos. Nakita ngayon ng kapitan, sabi niya, nakakatulog ka ba sa gitna ng bagyo? Bumangon ka. Sabi niya, manalangin ka at tumawag ka sa Diyos. Taga saan ka? Anong lahi ka? Lahat tinanong sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Pero nalaman na ng kapitan later dahil sinabi niya, ako'y isang Hebreo, tumakas po ko sa Panginoon. Manalangin ka, baka mapakinggan pa tayo ng Diyos mo at mailigtas. Ang ginawa, nagpalabunutan po sila at nabunot yung pangalan ni Jonah. Ano bang gagawin namin sa iyo? Sabi ng mga tao, ihagis niyo ko sa dagat. Nung hinagis niya sa dagat, tumigil ang bagyo, nilunok siya ng dambuhalang isda, 3 araw, 3 gabi siya doon sa tiyan ng isda. Wala siyang ginawa kundi magsisi sa lahat ng kanyang mga kasalanan at sumunod siya sa Panginoon. And after 3 days, niluwal siya ng malaking isda sa dalampasigan ng Nineveh. Sabi niya, mangaral ka, pumunta ka ron. 40 days po siyang nangangaral ng salita ng Diyos. At alam niyo, nung bandang huli ng araw ng 40 days ng kanyang pangangaral, ay nakakilala sa Panginoon ang hari ng Nineveh. At ang lahat ng kanyang mga tauhan, lahat ng mga tao, 750,000 nakakilala sa Panginoon. Sila po ay nagpakumbaba, nagsisi, tumalikod sa kanilang kasalanan, nag-ayuno at nagsaklob ng sako, naglagay ng abo sa ulo bilang pagpakumbaba sa Panginoon. Dahil sa kanyang pagre-rebelde, hindi siya nakakatakas sa paningin ng Diyos. Amen. Huwag tayong sumuway sa salita ng Diyos dahil sabihin mo sa katabi mo, hindi ka makakatakas sa paningin ng Diyos. Psalm 139. Ano po ang sabi ng Psalm 129? Puso ko'y iyong sinisiyasat. Alam, buhay ko ay iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay pawang iyong nalalaman. Kahit saan man ako magtago, kahit magtago man ako sa ilalim ng dagat, sabi ni Brother Raul, dadalhin ko yung aking folding bed, doon ako matutulog, pero nakikita pa rin ako ng Diyos. Kahit magtago man ako sa kabundukan o sa kadiliman, nakikita pa rin ako ng Diyos. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa iyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang may alam ng aking patutunguhan. Salamat, Panginoon. Amen? Hindi tayo makakatakas sa paningin ng Diyos. Kahit takasan mo ang ministeryo, kahit takasan mo ang utos ng ating Panginoon, kahit tumakas ka man sa commitment mo, kahit sabi ng umayaw ka na, magre-retire na ako, ayaw ko na, pagod na ako sa ministry, hindi ka makakatakas sa paningin ng ating Panginoon. Amen? Amen?
Purihin po ang ating Panginoon. Bilang concluding verse po natin, basahin po natin sa Romans chapter 12. Romans chapter 12. Ano po ang sabi sa Romans chapter 12? Huwag kayong makikiayon. I beseech you, brethren. Sabi niya, by the mercies of God, present acceptable to God. Tuloy, verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Sabi niya, magbago na tayo ng ating kaisipan. Amen? Amen ba? At taglayin natin ang kaisipan ni Kristo. Sabi doon, alisin natin ang mga maling kaisipan, huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong matakot, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Alisin natin ang mga maling pananalita, mga curse word, na bumalik na tayo sa dati, huwag tayong bumalik. Diba? Sabi ng kanta, we have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mamatay tayo rito, huwag tayong magsalita ng anumang masamang bagay sapagkat there is power in your word. At ang bunga nito ay iyong kakainin. Huwag tayong magsalita ng anumang bagay dahil pag nagsalita tayo ng mga masasamang bagay, tandaan po natin, mas matindi ang balik sa atin. Totoo yan. Noon, uso po yung sinasabi nilang karma. Pero ngayon, hindi na. Talagang antayin mo. Babalik sa iyo lahat ng sinasabi mo. Kakainin mo yon. Iwasan natin yon. Alisin natin yon. Hindi natin kaya. Sa totoo lang, apart from God, we can do nothing because apart from Him, our life will become fruitless, useless, and meaningless. Kaya dapat lagi tayong nakakonect sa ating Panginoon. Alisin natin ang maling pag-uugali. Yung masyadong nagre-reklamo. Sumunod po tayo sa utos ng ating Panginoon. Alisin natin ang pagiging maluho at mabisyo. Yung sasakyan ko, dumaan sa Banawe. Hinarang. Sir, pagandahin natin sa sasakyan mo. Parang gustong hubaran. Sasakyan. Lagyan natin ng palikpik. Sabi niya ganon. Lagyan natin ng sidings, ng bumper. Parang maganda, sir. Lahat na lang ng mga accessories gustong ikabit. Hindi. Okay na yung sasakyan ko. Makontento na ako dahil bigay ng Diyos yan sa akin. Hindi ko na babaguhin yan. Subukan nyo, huminto kayo sa Banawe. Harangin kayo. Amen. Kung anong mayroon tayo, be contented of what you have. Be satisfied of what you have. Huwag tayong magre-rebelde. Sumunod tayo sa ating Panginoon. Kapag sumunod tayo sa ating Panginoon, ayon din sa ating objectives, ano po ang ating layunin? Meron po tayong 4 na layunin, sabi niya. Anong layunin ng ating aralin? Upang tayo'y palalayain ng Diyos sa pagkagapos, pagkatali, at pagkaalipin mula sa mga kagubatang kaisipan. Pangalawa, upang makamtan natin ang magandang plano at layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Pangapat, upang mapasa atin, sabi niya, at taglayin natin ang kaisipan ni Kristo.
Pang-apat, upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos para makamtan natin ang mga pagpapalang nakalaan sa atin para maging pagpapala din tayo sa lahat ng tao. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Tayo po'y lumayo. Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, na kami, Panginoon, naniniwala kami sa kapangyarihan ng iyong salita, na kami po ay pinalaya mo mula sa kagubatang kaisipan tungo sa kaisipan ng aming Panginoong Kristo upang iparanas mo sa amin ang magandang layunin mo at plano sa buhay ng bawat isa sa amin na kami po ay pagpapalain mo. Maraming salamat po aming Diyos. Lord, thank you sa salita mo, Panginoon, na nagre-remind po sa amin na kung meron pang mga kagubatang kaisipan o nananatili pa sa atin, ay talikuran po natin ito. Yung masyadong mga maling kaisipan, mga maling pananalita, mga maling pag-uugali, Panginoon. Sapagkat ito ang mga hadlang para hindi kami makapasok sa lupang pangako. Sapagkat hindi lamang ito sa bayan mo, kundi maging sa bawat isa sa amin. Iparanas mo, Panginoon, ang promised land. Iparanas mo sa amin, Panginoon, ang maging prosperous and successful sa buhay po ng bawat isa sa amin. Iparanas mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa buhay namin upang maranasan namin, O Diyos, ang mga pagpapala at himala mo araw-araw sa buhay namin. Na kailangan namin, Panginoon, Lord, na maranasan ang iyong presensya. Ma-enjoy namin, Panginoon, ang iyong presensya. At lahat, Panginoon, ng pangangailangan po namin, O Diyos, ay ipagkakaloob mo. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Kami po, Panginoon, ay nag-aalinlangan. Kung kami po, Panginoon, ay may takot. Kung kami po ay nawala ng pag-aasang minsan. Kung kami po, Panginoon, ay may mga maling kaisipan, maling pag-uugali, mareklamo po, Panginoon, nagre-rebelde sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Patawarin mo kami po, Panginoong Jesus. Hallelujah. Ano man ang kasalanan namin, Panginoon, linisin mo kami, O Diyos, sa araw na ito. Sinusurrender namin lahat ng bagay sa buhay namin, Panginoon. Because apart from you, Lord, wala kaming magagawa sa buhay na ito. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin, nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng inspirasyon, ng kalakasan, ng katatagan sa aming pananampalataya. Lalabas kami sa lugar na ito na taglay namin ang iyong mga salita sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Hindi lamang napakinggan namin, hindi lang sa puso namin at sinasa isip, kundi patuloy namin itong isasagawa ang iyong mga salita. Kagaya kay Josue, na patuloy namin huwag ihiwalay ang iyong mga salita, pagbubulay-bulayan namin ito araw at gabi, upang masunod namin ang lahat ng nakasulat doon. At kami ay mananagana at magtatagumpay sa aming buhay. Maraming salamat. Pinupuri ka namin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi na, Amen.